Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang araw at heto na naman nga tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel and please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa East Ridge Hospital na ay patuloy pa din ang pagtatrabaho ni Annalyn at gagawin niya ang lahat para maging magaling na doktor siya, gaya ng kanyang tatay Robert. Sa di inaasang pagkakataon, ay mukhang mahihirapan na si Annalyn ngayon sa kadahilanan na itong si Dr. Carlos ay matindi pa din ang galit sa kanya, sapagkat siya ang naging dahilan kung bakit nasira ang kanilang engagement party ni Lynette. Dito nga ay mas lalo pang pinaparamdam ngayon ni Dr. Carlos kay Annalyn ang kanyang galit. Dahil sa tuwing magbibigay si Annalyn ng suggestion ay laging sinasalungat ni Dr. Carlos. Hindi nga niya sinasang-ayunan ang lahat na sinasuggest ni Annalyn dahil hindi daw lahat ng panahon ay kailangan mong making-genius. Higit pa rin, mas nakakalamang ang may alam sa mahabang panahon kesa sa kanya. At dahil na magaling si Annalyn, na pinuri siya ni Doc Alan Villanueva sa harap mismo ni Doc Carlos, kaya naman mas lalong nagagalit itong si Dr. Carlos kay Annalyn dahil masigit naman talagang magaling si Annalyn dahil may pinagmanaan siya gaya ng kanyang tatay Robert, at dahil isa si Annalyn sa mag-o-opera kay Doc Alan, ay agad siyang nag-research para sa gagawin nilang operation. Kaya sobra namang nawangha itong si Doc Alan kay Annalyn dahil manan-mana nga ito sa kanyang tatay Robert. At likas na nasa dugo ni Annalyn ang pagiging magaling bilang isang tanyag. At nakakasiguro siya na very proud si Dr. Tanyag sa kanya. Kaya namang itong si Annalyn ay natuwa sa mga sinabi ni Doc Alan at nagpasalamat si Annalyn sa kanya. Sa meeting nga ay napag-usapan nila ang tungkol sa gagawin nilang operasyon sa pasyente nila. At muling nagsuggest si Annalyn kay Dr. Carlos tungkol sa naging research niya at bukang delikado ang kanilang gagawin. Kaso nga itong si Carlos ay wala ng pakialam sa gustong mangyari ni Annalyn kung kaya't nagsalita itong si Dr. Carlos. Na isa ka lang resident doctor dito, Annalyn, at ang trabaho mo ay mag-assist at wala kang karapatan manduan ako sa mga desisyon ko. Kaya walang nagawa si Annalyn kundi ang magsawalang kibo na lang. Samantala, eto naman si Doc Lindon ay hindi man lang makampihan si Annalyn dahil may malaking utang na loob siya kay Doc Carlos. Kaya, nanahimik na lang din siya. Pero baka sa kanyang mga mata ang pagkaawa kay Annalyn. Habang si Annalyn naman ay ramdam niya ang pagpapahiya sa kanya ni Dr. Carlos sa harap ng kanyang mga kasamahan. Ito na kaya ang magiging kalbaryo ni Annalyn sa kamay ni Dr. Carlos habang siya ay nasa East Ridge Hospital dahil paniguradong hindi siya titigilan ni Dr. Carlos hanggang galit pa ito sa kanya. At mas lalo pang ipaparamdam ni Dr. Carlos kay Annalyn na hindi na siya welcome sa East Ridge Hospital. Ito na kaya ang magiging dahilan din para umalis si Annalyn sa East Ridge Hospital? At magsasabi din kaya si Annalyn sa kanyang nanay Lynette tungkol sa hindi magandang pagtrato sa kanya ni Doc Carlos? Ito ang ating pakaabangan sa susunod na tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, at maraming salamat po. God bless.